morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Linggo, December 21, 2025. Kamakailan lamang po napabalita o masayang ibinalita ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos na di umano kinansila na ang passport ni Saldico at siya po ay hinahamti ngayon upang mapauwi sa bansang Pilipinas nang sa ganon di umano ay mapanagutan nito ang mga krimen na ginawa na may kaugnayan po sa flood control projects anomalies. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alam po natin na bago nagkaroon ng ganitong pronouncement ang ating Pangulo, isinawalat po ni Saldico sa kanyang mga videos na pinalabas na ang utak po ng mga flood control anomalies ay walang iba kung hindi si mismo ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Kasama po dito ang dating speaker na si Martin Romualdez. Sinabi po ni Saldico sa mga nabanggit na videos na talagang mismo ang Pangulo ang nag-utos sa kanya na magkaroon ng 100 billions na insertion sa 2025 national budget at maging itong budget ng 2026 mayroon din pong katulad ng mga insertion. At binanggit din niya na mismo itong si Sandro Marcos na anak ng Pangulo ay mayroong 59 billions insertion para sa mga flood control projects. So yan po ang mga isiniwalat ni Saldico. Ganun din po, isang araw lamang napabalita na itong si Undersecretary Catalina Cabral ay natagpo ang patay di umano yan sa Benguet sa Quezon Road. At ang teorya po o ang implikasyon na gustong palabasin ng mga investigador, itong si Cabral ay nagpakamatay. Ano po ang significance nitong kay Yusek Cabral kaso? Si Yusek Cabral po ang counterpart ng DPWH officer ni Saldico sa Kongreso. Ito pong si Catalina Cabral. Ito po ang nakakaalam kung sino talaga ang utak ng mga flood control project anomalies na to, sapagkat alam niya kung sino sa mga congressman, senador, at kung sino mismo ang nasa likod ng mga anomalyang ito. Kaya napakalaki po ang papel na ginagampanan ni Yusek Cabral. At sa atin pong paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong si Yusek Cabral ay hindi po ito nagpatiwakal. Ito po ay sa ating paniniwala ay pinatay upang manahimik nang sa gayon hindi niya maibulgar kung sino talaga o kung sangkot ba talaga ang Malacanang. Sapagkat sa paniniwala po natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, mismo ang Pangulo at ang kanyang may bahay na si Lisa Aranita Marcos ang nasa likod ng mga anomalyang ito. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat kung wala pong
Kung hindi po ang Malacanang ang nasa likod ng mga anomalyang ito, hindi po pwede na bayaran ng DPWH yung mga ghost projects na yan na worth billions. Ang tanong po, bakit ito nababayaran? Dahil sa utos ni Cabral in her capacity as Undersecretary ng DPWH. At hindi po ito si Cabral mangangahas kung wala pong utos galing sa Malacanang. Kaya ito pong kanyang pagkamatay, pinapaniwalaan po natin mga barangay, mga bayan, mga kapatid, na ito po ay intentional upang siya ay patahimikin ng sa gayon, katulad ni Saldico, ay hindi na makapagsalita. Magaling nga lamang si Saldico sapagkat alam niya, tulad ng sinasabi niya, bago siya napatahimik. Kaya inunahan na niya, ibinulgar na niya na mismo si PBBM ang nasa likod ng lahat ng anomalyang ito. At mali-malitang pera ang kanilang ipinadala mismo sa bahay ni Martin Romualdez at mismo sa Malacanang. Hindi po mapapasubalian ang testimonya ni Saldico sapagkat he has the personal knowledge, he has a personal knowledge of what he was testifying to. So, mayroon po siyang direct at personal knowledge tungkol sa mga sinasabi niya na mismo ang Pangulo ang nag-utos sa kanya na maglagay ng 100 billion insertion sa 2025 national budget at mismo siya ang nagpadala sa kanyang mga tauhan ng mga mali-malitang pera mismo sa Malacanang at sa bahay ni Martin Romualdez. Ganon din po itong sa kaso ni Cabral. Si Cabral po ay mayroong personal at direct knowledge kung sino talaga ang mga congressmen, mga senador, ang mga proponents. Ibig sabihin kung sino talaga ang sino ang mga sangkot na senador, congressmen, at whether or not yung Malacanang ang nasa likod nito. Meron po siyang personal at direct knowledge. Kaya po pinatahimik si Jose Cabral, si Undersecretary Catalina Cabral. Bagamat ang nais palabasin ngayon ng gobyerno, nagpakamatay itong si Catalina Cabral. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ganito po kalala ang anomalya, ang korupsyon sa pamahalaan sa ilalim ng administrasyon Marcos. Kaya yung mga ipinagmamalaki mismo ng Pangulo na di umano ay nakansila na ang passport ni Saldico, yan po ay pambubudol na naman sa sambayan ng Pilipino. Alam po natin na itong mga nangyayaring ito at maging itong isinasampang panibagong impeachment case laban kay BP Sara, ito po ay diversionary tactics ng pamahalaan upang ma-divert ang atensyon ng publiko sa ibang isyu, mailigaw, maalis sa sentro ng anomalya sa flood control projects na mismo ang Malacanang ang nasa likod. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, paulit-ulit po nating sinasabi na hanggat hindi napapatalsik si PBBM sa Malacanang, hindi po magwawakas ang korupsyon at ang anomalyang kinasasangkutan ng pamahalaan sapagkat
ang ugat mismo ng anomalyang ito ay walang iba kundi ang Pangulo sa katauhan ni Bongbong Marcos. Ganon din po ang kanyang may bahay na si Lisa Aranita Marcos. At ito po ay malaking sindikato na kinasasangkutan mismo ng military sa katauhan po ni Gibo Teodoro at ni General Browner as Chief of Staff. Ganon din po ang PNP sa pangunguna ng DILG Secretary sa katauhan ni John Beck Remulla at na ngayong kasalukuyang ombudsman na si Boying Remulla. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa pagtatapos po ng taong 2025, kung nais po nating ng makabuluhang pagbabago sa reformang politika sa ating bansa, isa lamang po ang dapat gawin ng sambayanang Pilipino: maglunsad ng EDSA 3 upang patalsikin ang bangag at very corrupt na Pangulo. Ngunit alam po natin na ito ay hindi mangyayari kung walang partisipasyon ang military at ang PNP. Ngunit ang PNP at ang military ay nananatili pong tapat sa bangag at corrupt na Pangulo sapagkat sila po ay sinusuhulan, binabayaran. Bagamat sa atin pong paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, marami na po sa mga enlisted personnel ng military at ng pulis ang disgruntled, nagagalit. Ganun din po sa hanay ng mga junior officers at sa mga retired generals. Marami na po nagagalit sa kasalukuyang administrasyon sapagkat alam po nila na talagang talamak ang korupsyon sa pamahalaan ni Bongbong Marcos sapagkat ito po ay talagang the corruption that is happening is being tolerated by the President himself because he himself as President of the Republic of the Philippines is behind it. Siya po ang nangunguna sa sindikatong ito ng pagnanakaw sa sambayanang Pilipino. Kaya iyan pong mga investigasyon, paulit-ulit po natin sinasabi, na nilulunsad ng kasalukuyang pamahalaan. Yan po ay pakitang tao lamang. At itong mga tao po na patuloy pa rin na sumusuporta sa kasalukuyang pamahalaan, they are doing it simply because they are being paid to do so. Ganun din po itong mga vloggers na patuloy na nagtatanggol sa kasalukuyang pamahalaan. Ginagawa po nila yan simply because they are being paid to do so. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, inuulit po natin at hindi po tayo magsasawa na ito ay ulit-ulitin na sabihin ang katotohanan ang tanging paraan upang wakasan ang patuloy na kahirapan na tinatamasa ng sambayanang Pilipino dulot ng walang habas na anomalya sa ating pamahalaan ay ang pagpapatalsik sa kasalukuyang bangag at korap na Pangulo. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, paulit-ulit po nating sinasabi ito bilang panawagan sa sambayanang Pilipino na tayo po ay magkaisa, magtulungan upang wakasan ang kahirapan na tinatamasa po ng sambayanang Pilipino. Wala pong tigil sa pag-iinsulto
ang kasalukuyang pamahalaan. Nakaka-insulto po yung makita natin na mismo ang tagapagsalita ng Malacanang sa katauhan ni Claire Castro na nagtatawa pa habang sinasabi na di umano ang isang pamilyang Pilipino ay sapat na upang magkaroon ng Noche Buena sa darating na Pasko sa halagang 500 piso. Habang sinasabi niya ito, siya po ay nagtatawa sapagkat alam niya na ang kanyang sinasabi ay hindi totoo, na ang 500 pesos ay sapat na bilang pang-Noche Buena ng isang pamilyang Pilipino sa Paskong darating. Kaya siya nagtatawa sapagkat alam niya na sa kanyang sinasabi o sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay kasama din ang pangungutya, paghamak sa pamilyang Pilipino na di umano kaya po nating magkaroon ng isang masayang Noche Buena sa halagang 500 piso. Yan po ay talaga nakaka-insulto. Sinabi po yan ng tagapagsalita ng Malacanang sapagkat mismo ang bangag na Pangulo ang nagsabi niyan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po kayang pabulaanan itong mga pangyayaring ito sapagkat mismo ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos ang nagsabi na bukod sa bangag adik ang kasalukuyang Pangulo, siya po ay wala ng kakayanan na mamahala ng matuwid sa ating bansa. So kung wala po siyang kakayanan na mamahala at ayaw niyang kusang loob na umalis sa kanyang tungkulin, dapat po siya ay persahang patalsikin. Kaya patuloy po ang ating panawagan sa sambayanang Pilipino at lalong-lalo na sa mga military personnel. Yung inyo pong katapatan na sinasabi sa saligang batas, ang ibig po sabihin niya, mga sirs, mga maps, kayo ay dapat na maging matapat sa tunay na interes ng sambayanang Pilipino sapagkat ang saligang batas ay nilikha upang paglingkuran, proteksyonan ang sambayanang Pilipino. Sa makatwid, ang pagiging tapat sa Constitution ay pagiging tapat sa kung ano ang tunay na interes ng sambayanang Pilipino. At ang tunay na interest ng sambayanang Pilipino, given the present situations, is to have their president ousted at the soonest possible time. That's the only way to serve the real interest of the Filipino people, to have their president at the moment being ousted immediately. And the only institution that can do it is the military, the armed forces of the Philippines, and the Philippine National Police, in coordinating and cooperation with one another together with the Filipino people in terms of IDSA-3. Yan po ang ating paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. At inuulit po natin itong pagpapatahimik kay Yusek Catalina Cabral, itong pagbabanta, pagpilit na pauwiin si Saldico. Ito po
ay maliwanag na pagnanais ng kasalukuyang administrasyon na patahimikin ang mga tao na may direkta at personal na kaalaman tungkol sa kung sino ang tunay na nasa likod nitong flood control projects. Take note, this is worth trillion. Ang pinagkakaabalahan ng mga bayaran sa civil society, katulad ng isang paring Katoliko na nabanggit. Naalala po natin, Father Villanueva, na di umano ay nag-file ng impeachment complaint against BP Sara para di umano panagutin sa 125 million or 600 million confidential funds ni Inday Sara. Kung totoo po talaga that you are after the accountability of the public officers, dapat po ang una niyong kasuhan ay mismo ang bangag at korap na Pangulo na si Bongbong Marcos, sapagkat trilyon po ang anomalya na ginagawa ng kasalukuyang Pangulo. Kaya kung hindi nyo mismo kakasuhan, hindi nyo mismo patatalsikin ang kasalukuyang Pangulo at sa halip nagko-concentrate kayo sa Vice Presidente na wala namang maliwanag na basihan ng kanyang korupsyon, at kung tutuusin barya lamang kung ikukumpara sa trilyon na korupsyon ng ating Pangulo, yan pong ginagawa ninyo, Father Villanueva, ay isang kalukuhan at panluloko sa sambayan ng Pilipino. Ang tanong natin, magkano ang ipinayad sa iyo upang gawin yan, upang magpagamit ka sa isang korap at bangag na Pangulo? Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, naulit po natin ang ating panawagan. Tayo po ay magkaisa, magtulungan upang sa lalong madaling panahon mapatalsik ang kasalukuyang bangag at korap na Pangulo. Ulit, marami pong salamat at maligayang Pasko sa sambayan ng Pilipino.